Start na tayo sa IP addressing. So, ganito. Yung 182.168.1.1 na IP address, di ba sabi ko nga sa inyo, yan yung isang sikat na IPv4 address. Kaya usually, kapag mga samples ng mga IP addresses, yan yung lagi nyo nakikita. Siya yung Michael Jordan ng mga IP addresses. So, ganito. Tingnan natin yung basic structure ng IP address natin. Okay, take note, ang isang IPv4 address, kagaya niyan, yung 182.168.1.1 na yan ay in decimal notation. Diba? Tapos na tayo sa conversion. Alam nyo na yung decimal notation. In decimal notation, yung normal numbering system natin. Okay? So, kung titignan natin, yung IP address natin ay merong 1, 2, 3, 4 slots ng numbers na pinaghihiwa-hiwalay ng dot. Okay? So, ganito, kung titignan natin yung bawat isang slot ng mga IP addresses na yan, take note na ang bawat isang slot, yan ay equal sa 8 bits in binary, diba? Decimal notation yung IP address, pero kung i-convert natin yan, bawat isang slot, tig-8 bits yan in binary. So, yung first slot natin, 8 bits. Yung second slot natin, 8 bits din. Yung third slot natin, 8 bits din. And yung fourth slot natin, 8 bits din. Kaya lang kasi ang sabi, ang isang grupo daw ng 8 bits, yan daw ay equal sa isang octet. Bawat isang 8 bits, isang octet. So, ibig sabihin, yung isang slot ko na to, yung 192, yan ay isang octet. Yung second slot ko, yung 168, isang octet din yan. Kasi isang grupo siya ng 8 bits, di ba? Yung third slot ko, yung 1, isang octet din yan. Yung fourth slot ko, 1 din siya, isang octet din. Isang grupo ng 8 bits, isang octet. Kaya lang kasi ganito, kung pinag-uusapan kasi natin yung IP addresses, ako ang tawag ko dyan sa bawat isang slot, sa bawat isang hati, isang slot. Pero kasi, since isang octet siya per slot, ang tamang naming convention yan per slot, ito yung unang slot, since yan ay isang octet, ang tawag talaga nila dyan, first octet. Yung unang slot, first octet. Yung pangalawa, malamang pangalawang octet siya, second octet. Yung pangatlong slot, ang tamang tawag dyan, third octet. Yung pang-apat na slot, ang tawag nila dyan, fourth octet. So, ganito, isa sa mga importanteng skill na kailangan nyo matutunan, lalo na pag pinag-uusapan yung IP addressing ay, kapag ikaw ay binigyan ng isang IP address, katulad nito, 201.45.60.81. Binigyan ka ng isang IP address. Kailangan alam mo kung paano ma-determine o mailabas yung network address and broadcast address galing sa isang pirasong IP address. Kailangan mo matutunan yan. Pero ang tanong, ma'am, paano namin makukuha yung network address and broadcast address galing dyan sa IP address na given mo? So, pagka kukunin mo yan, yung network address and broadcast address, meron niyang kinalaman sa tinatawag na IP address classes. Okay? Sa IP addressing, meron tayong 4 na classes. Class A, Class B, Class C, and Class D and E. Yung Class D and E, pinagsama ko na sila. So, ganito gumawa ko ng table. Ibalik ko yung IP address na given ko kanina. Kay 201.45.60.81. Kaya kailangan nga natin ulit ma-determine yung network address and broadcast address. Ang tanong, ma'am, paano nga? So, ganito, para malaman mo yung network address and broadcast address na yan, sabi, kailangan daw muna malaman mo ano ba yung class ng IP address na yan. Paano mo malalaman kung ano yung class niya? Okay, so tingin ka dun sa value ng first octet. Kaya ang tawag nila dito sa i-discuss ko sa inyo, first octet rule. Okay, so ma'am, ang value ng first octet 201. O anong class niyan? So ganito bawat isang class, meron silang range of values. Okay, so if yung first octet ng IP address mo ay tumapak sa ranges ng either dito sa tatlong klase, sa mga classes na to, okay, makukuha mo yung network address and broadcast address. Okay, so sasabihin sa inyo kung paano, pero teka lang ang una muna nating objective para makuha mo yung network and broadcast address, kailangan mo muna malaman yung class. Diba? Malalaman mo yung class, depende sa range. Ang tanong, ma'am, ano yung range? Ganito, labas natin yung
ano ba yun? Labas natin yung mga kamay natin, di ba? Yan ulit yung gagamitin natin. Yung pinadrawing ko sa inyo nung unang-unang panahon, yung kamay na ginamit din natin sa conversion. So, ganito. Ang gagamitin natin para makuha natin yung range of values natin, ito, yung nasa ilalim ng mga values, yung binary sum natin. Okay? So, ganito paano ko fill upan etong table natin ng ranges na to. Okay, importante to. Okay, so ganito. Si Class A, siya yung unang class. Malamang. Oo nga. Ganito. Okay, so ibig sabihin, kung titignan natin yung range, si Class A, yung range niya, siya ay nag-uumpisa sa 0. Diba? Okay, siya yung unang-unang class, so galing sa wala yung range niya. Ngayon, para ma-determine mo kung ano ba yung dulo ng range niya, kailangan mo munang malaman saan ba nag-uumpisa yung range ni Class B. Kasi kung saan nag-uumpisa si Class B, doon mo malalaman kung ano yung dulo ng dulo ng range ni Class A. 'Yun, 'di ba? So ang tanong, saan nag-uumpisa yung range ni Class B? So, teka lang. Gagamitin nga natin ulit yung mga daliri natin, di ba? Sabi ko nga, sa sum tayo mag-uumpisa. Ang tanong, ano yung ano yung sum ng daliri ko dito sa pinakakaliwa? 128, tama? So, si Class B, yung range niya, nag-uumpisa yan sa 128. Okay? O, next, punuin muna natin yung umpisa ng ranges, Next, tapos na ako sa 128. Dito, ano yung value ng daliri ko dito sa pangalawa, sa lalagyan ng singsing? 182, tama? So, si Class C, yung range niya, nag-uumpisa siya sa 182. Next, malamang, ito yun. Okay? Ano yung sum ng daliri ko dito sa gitna? 224. Tama? So, si Class D and E, yung range niya, nag-uumpisa siya sa 224. So, sabi ko nga, malalaman mo kung saan nagtatapos yung range ng isang class kung alam mo kung saan nag-uumpisa yung range ng katabi niyang class. Since si Class B, ang range niya ay nag-uumpisa sa 128, ibig sabihin si Class A, yung range niya nagtatapos sa 127. Diba? Next, si Class C, nag-uumpisa yung range niya sa 192. Ibig sabihin, si Class B, yung range niya, yan ay nagtatapos sa 191. Next, si Class D and E, yung range niya, nag-uumpisa sa 224. So, ibig sabihin, yung si Class C, yung range niya, nagtatapos naman sa 223. And since si Class D and E, siya na yung huling range dyan, di ba? Siya na yung huling class dyan. Ibig sabihin, siya na yung magpupuno hanggang sa 255 na range. Okay, so ganito. Ang sabi ko, makukuha mo kung ano yung network address and broadcast address ng isang pirasong IP address kung alam mo yung class. Paano mo malalaman ulit yung class? Tingnan mo yung value ng first octet. Yan ay 201. Ang tanong, anong class nitong IP address na given ko sa inyo? Class C, tama? Kasi dito siya pumatak, yung 201 nandiyan sa gitna ng 192 and 223. O sige ma'am, Class C ang 201 na IP address yan. Ma'am, asan yung network address saka broadcast address? O teka lang, di pa ako tapos. Diba? So ganito meron pa ako isa pang table dyan Ito. So pag sinabi ko sa inyo mamaya na N, yan ay isang network slot. Lalagyanan ng pangalan ng network address. Okay? Pag sinabi ko namang H, yan ay host slot. Lalagyanan ng host slot. O basta ganyan So, N network slot, H, lalagyanan ng IP address, host slot. So, ganito. Ang tanong, teka lang yung mga classes na yan, di ba, ang mga IP addresses natin, meron tayong tig-a-apat na slots. Tama? Tig-a-apat na octets. Ang tanong, kay Class A muna, Class A. Ang tanong muna, importanteng tanong to. Ang tanong, si Class A, pangilang letter ng alphabet si A? Ma'am, yun yung tanong mo? Oo. Ano nga, pangilang letter yan ng alphabet yung A? Ma'am, di ba pang-una yan? Oo, pang-una. So, ano kinalaman yan dito? Since si Class A, siya yung unang letter ng alphabet, ibig sabihin, siya ay nag-occupy ng isang perasong network slot. Okay? So, yung mga natitira dito, puro host slot na.
Ma'am, sige, basta tandaan mo lang yan. Tingnan mo lang muna kung paano ko siya binubuo. Okay, next. Okay tayo dyan sa class A. Class B naman. O, ang tanong, pang ilang letter ng alphabet yung B na yan? Pang ilan? Ha? Pangalawa. Di ba? O, parang hindi ka naniniwala. Pangalawa. O sige, so kung pangalawa siya, pangalawang letter ng alphabet yung B, ibig sabihin, meron siyang dalawang network slot. Okay? At yung mga natitira dyan ay puro host slot na host slot. 'Di ba? So host slot yung natitirang mga octets. Next, o si class C. O alam ko naman baduy na baduy ka na. O ang tanong, ilang network slots kaya meron ng class C? Ha? Narinig kita dito, ilan? 3. O paano mo nasabi yun? Kasi mang pangatlong letter ng alphabet yung C. O tama ka. Okay? So si class C, meron siyang 3 network slot. Okay, yung natitirang octet dyan, host slot. Oo, ma'am, alam ko na, bata pa ako. Alam ko na kung ilang ano ba yun, ilang networks na. Alam ko pang ilang letter ng alphabet yung A, B, and C, ma'am. Asan yung network address? Saka broadcast address kasi. Teka lang, huwag ka excited. So, ganito okay. Ma'am, bakit yun nga? Nakalimutan ko. Ma'am, bakit hindi natin pinag-uusapan yung class D and E? So, ganito. Pag pinag-uusapan kasi natin yung classes, pinag-uusapan lang natin yung mga tinatawag na usable class. Okay? So, pag sinabi ko usable class, yan yung mga classes na pwede mong i-assign sa mga host. Mga classes na pwede mong gamitin sa network implementation mo. Mga assignable IP addresses. Kasi, yung class D and E, sila ay mga special purpose addresses. Okay? And ginagamit din yan sa mga tinatawag na multicasting. Diba? Multicast, didiscuss ko na yan sa inyo sa types of messages. Diba? One to a group of few kay na addresses. So, hindi sila assignable. Okay, so ang pag-usapan lang natin class A, B, and C. Okay, pero balik ako doon sa may question ko. Ma'am, asan nga yung network address at broadcast address? Teka nga lang, huwag ka munang excited. Masyado ka excited dyan eh. Diba? So, ganito anong kinalaman ng pang-ilang letter ng alphabet yan? Pag sinasabing network address, kapag hinihingi sa inyo yung network address, kung saang octet pumatong yung N, kopyahin mo. Ha? Basta, kung saang octet pumatong yung N ko, yung network slot, kopyahin mo kung ano yung value dun. Ha? Basta. Kung saan naman pumatong yung H, equal yan sa 0. Ha? Basta. Ngayon, kung kukunin mo naman yung broadcast address, kung saan pumatong yung N, kopyahin mo ulit. Ha? Basta. Kung saan pumatong yung H, equal yan sa 255. Okay, so tingnan gawin natin itong process ko na to. Diba sabi ko nga, dito sa IP address na to, yung given ko, kunin natin yung network address and yung broadcast address. Teka, napalitan ko lang ng color yung aking sulat. Blue. Ayan, game. Kunin natin yung network address and broadcast address So sabi ko nga, yung first step is we need to identify anong class ba nitong IP address na given ko. Okay, paano mo nga ulit malalaman yung class? Tingnan mo yung value ng first octet. Okay, ang value ng first octet ay 201. Diba? Ngayon, since 201 yan, tingnan mo. Saan sa mga ranges ng classes siya nagpo-fall? Okay, saang range yan? Anong class ng 201? Class C. Tama? So, class C yan. Ngayon, ang class C, since pangatlong letter yan ng alphabet, di ba? Meron siyang 3 network octets. So, yan ay N, ito ay N, ito ay N. Okay, yung natitira, H. Tama ba? Next, ang sabi ko kung kukunin natin yung network address, kung saan pumatong yung N, kopyahin mo. Tama? So, ibig sabihin, pumatong yung N ko sa first octet, kopyahin ko. 201. Pumatong yung N ko sa second octet, kopyahin ko. 45. Pumatong yung N ko sa third octet, kopyahin ko ulit. 60. Okay? Anong sabi ng network address pagka H? Equal yan sa 0. So, i-0 ko. So, ang network address nitong IP address na to ay 201.45.60.0. Next, paano naman kapag ka-broadcast address yung hinihingi? Ganun uli. Ang sabi sa broadcast address, kung saan pumatong yung N, kopyahin mo. Kung saan pumatong yung H, equal yan sa 255. Game.
Okay, so saan pumatong yung N kopya? Ang broadcast address niya ay 201 dot N to, kopyahin ulit natin, 45 dot N ulit to, kopyahin natin, 60. Okay, kapag ka H sa broadcast address equal yan sa 255. Okay, so yan yung network address and broadcast address niyang IP address na given ko sa inyo. Okay, madali? Sige, next, isa pang sample uli. Paano kung yan? Eh, yung IP address na given sa akin ay 172.16.42.101. Ano network address niyan? Ano broadcast address niyan? Step number 1, tingnan mo muna yung value ng first octet. Yan ay 172. Ang tanong, anong class? Ha? Class B. Okay. Ilang network octets meron ng class B? 2, kasi pangalawang letter siya ng alphabet, di ba, no? Kaya ang mga natitira, H, di ba? Okay, so kung kukunin ko yung network address, di ba, kung saan pumatong yung N, kopyahin natin, di ba? Pumatong yung N sa first octet, kopya. Yan ay 172. Pumatong yung N sa second octet, kopya, 16. Okay? Kapag ka H sa network address, yan ay equal sa 0.0. Yan yung network address nitong IP address na to. Diba? Dali? Next, kunin natin yung broadcast address. Oh, ang sabi ng broadcast address, kung saan din pumatong yung N, kopyahin mo din. Kung saan pumatong yung H, equal yun sa 255. So, ang broadcast address itong IP address na to, kopya ako sa first octet, kopya din ako sa second octet, since H to, equal yan sa 255. Since H to, equal din yan sa 255. Diba? O sige, next. O, next na sample. O, ayan. 55.132.81.60. Ano network address niyan? Ano broadcast address niyan? Kunin muna natin. Anong class niyan? Okay, so tingin sa value ng first octet, yan ay 55. Anong class? Ha? Class A. O, ilang network octets meron ng class A? Isa. Which ito ay N. Tapos, lahat na natitira, puro H. Ito ay H. Ito ay H. Kaya kunin natin yung network address. Ano nga ulit sabi sa network address? Kung saan pumatong yung N? Kopya. So, ito ay 55 dot. Kaya ano meron sa H sa network address? 0. So, ito ay 0.0.0. Kuha, yan yung network address natin. Ano naman yung broadcast address niyan? Ganun uli. Sa broadcast address, kung saan pumatong yung N, kopya. So, ito ay 55. Parang feeling ko, hopya. Sinasabi ko, kopya. O, sige. Kung saan pumatong yung H sa broadcast address, equal yan sa 255. Okay, dot 255 dot 255. Dali. Diba? O sige, next example, isa pa. O yan. Okay, yung sikat na IP address, yung 182.168.1.1. Ano network address niyan? Ano broadcast address niyan? First step, tingin ka sa first octet. Anong class? Ha? Class C. Tama? So, ilang network octets meron ng class C? 3. Kasi pangatlong letter ng alphabet yan. Diba, no? So, ito natitira H. Diba? Kung kukunin natin yung network address, kung saan man pumatong yung N, kopyahin mo. So, yan ay 192.168.1.0 pag sa network address. Kaya ang broadcast address naman natin, ganun din, kung saan pumatong yung N, kopya, 192.168.1.255. Nakuha nyo yung process. O last na example, last na IP address natin, 185.72.30.55. Anong network address niyan? Anong broadcast address niyan? First step, tingin ka sa first octet, anong class? Kaya anong class yung 185? Class B. Ilang network octets meron ng class B? 2. So, N to, H to, H to. Tama? Sa network address kung saan pumatong yung N, kopya. So, yan ay 185.72.0 to 0 yan. Okay, next broadcast address kung saan pumatong yung N, kopya. So, yan ay 185.72. Ano nga uli yung value ng H sa broadcast address? 255.255. Kuha. Okay, so ganito. Ang dali. Yun lang. Okay, so kasama dito sa course natin uli, meron ako exercises ng pagkuha ng network address ng broadcast address. Diba? Super dali naman yun. Pwede mo isolve. Diba? Bago tayo tumuloy. Pero kung okay ka na, hindi pa tayo kompleto, meron pang mga susunod na kasama dyan sa table natin, sige, next video.